Wow, bote. Yeah? Oh, speaking of Kiko, at Reza Hontiveros, nagre-react si Kiko ngayon. Buti pa nga si Kiko, may mga sense ang sinasabi eh. Eto, bote. Wow, bote. 'Di ba? Eto, pader. Wow, pader. 'Di ba? Oh, ito sabi ni Kiko. Si Kiko at si Risa Hontiveros nagre-react ngayon. Ano nga ba ang reaksyon nila? Ito kasi, may mga dayuhang puwersahang gustong impluwensyahan ang ating halalan at agawin ang ating mga karagatan. Kung saan, mga kababayan, itong sinabi ni Kiko Pangilinan ay totoo po ito. Yun po kasi, mga kababayan, karagatan natin, lalong-lalo na ang China, ay inangkin po ng China itong ano, ito. Pakita ko sa inyo ha, buti pa nga si Kiko eh, may pakialam sa Pilipinas sa pag-agaw ng West Philippine Sea. Hoy, really bra, doon ka kay Sara manood, wag sa akin, ma-stress ka lang. Oo. Ito inangkin kasi ng China itong lugar ng isla ng Pilipinas. Ngayon, mga kababayan, sa pag-angkin ng China, ni utot, ni hinga ni Sara, wala tayong naririnig. Eto, pakinggan ninyo. Hmm. Asher, ano ang pahayag? Wait lang mga kababayan. Tanong ko lang, mga kababayan. Kung si Sara ay para sa mga Pilipino at kung si Sara ay para sa Pilipinas, bakit yung isla natin kinamkam at inangkin ng China wala siyang reaksyon? Ngayon, tanungin ko kayo, iboboto nyo pa ba? Eto na. Ng mga senador kaugnay sa pag-angkin ng China sa Sandy Cay. Ela illegal ang okupasyon ng Chinese Coast Guard sa Sandy Cay. Ito ang inihayag ni Senate Majority Leader Francis Tolentino matapos nga na magpahayag ang China na bahagi ang naturang ang Sandy Cay ng kanilang teritoryo. Maring kinundinan ni Senador Tolentino ang illegal na pag-agaw ng China Coast Guard sa Sandy Cay dahil malinaw na paglapastangan nito sa soberanya ng Pilipinas. Nasa looban niya ang naturang sandbar ng territorial na karagatan ng Pilipinas, kaya walang dudang bahagi ito ng bansa ayon sa international law. Dagdag pa ni Tolentino, hindi dapat palampasin ang pang-aabuso, kaya kailangang mag-ain ng Mega love shoutout po, Ma'am Mary Jane. Maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much po dyan sa Japan. pinakamalakas na diplomatikong protesta at palakasin ang depensa sa West Philippine Sea. Tinawag naman na photo shoot gimmick ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros ang larawang lumabas na nagpapakita ng watawat ng China na hawak ng 4 na Chinese Coast Guard sa Sandy Cay. Ngayon mga kababayan, na utal-utal yung reporter, ako na lang mag-report, matagal. Ito po yung Sandy Cay. Ano ba ibig sabihin ng Sandy Cay? Ito po ay mga sandbar na kung saan isa siyang isla na kung saan kapag may high tide, nawawala po siya at pag low tide, nakikita po siya. Ngayon, bakit nga ba ang lakas ng loob ng China na angkinin ito? Ganito po mga kababayan. Kasi po, nung panahon po na Presidente si Duterte, ang sabi po ni Digong, why should I depend? Ibuhangin lang yan. Bakit ako magpapadala ng batalyon-batalyon sundalo dyan? Wala naman tayong mapapala dyan kasi buhangin lang yan. Sino ang sisihin natin? Si Duterte pa rin. Ito, i-search natin para maniwala kayo. Anong sabi ni Duterte? Bakit ko pag-aksayahan ng panahon ang isla na buhangin lang yan? Ipakita natin, dahil po ito sa Gentleman's Agreement ni Duterte, kaya inangkin po ng China ang Sandy Cay Island na pagmamay-ari ng Pilipinas. Si Duterte po ang kadahilan nito. Ang sabi ni Duterte, bakit ako mag-deploy ng isang batalyong sundalo dyan at anong mapapala natin? Buhangin lang yan. Eto na. Duterte to. Buhangin lang yan. Ito na, mga kababayan. Ito ha. Ito ninyo. No, ilan ang ninyo kaming province, yun dyan, pati
Philippine province of China. Mm. Di wala tayong problema. Ayan na. Inangkin na nga ng China. Binomba ng water cannon, tinaga ang daliri ng Coast Guard, bininta ang kaislahan. Si Duterte ang may kasalanan, si Sara ang nagnakaw sa pera ng bayan. Kaming Pilipino nagtitiis sa kahirapan. Mamatay na kaming worker, mga Duterting mamatayng bilyoner, 'di ba? Tama ba ako? 'Di ba? O hanapin pa rin natin. Bakit ko ipagtanggol 'yan? Buhangin lang 'yan. Dito. Duterte. To West Philippine Sea. Ito na, West PHC. Buhangin. Lang yan. Kaya ang Davao, Wait wala na. na tayo. Yun ang history. Tapos nagpahan sila ng kaso, nanalo tayo. Yung papel, sa totoong buhay, between nation, yung papel, wala yan. Kayong mga Pilipino nagikinig na yun. Boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Wala na tayo. Wala na tayo. Yun ang history. Tapos nagpahan sila ng kaso, nanalo tayo. Yung papel, sa totoong buhay, between nation, yung papel, wala yan. Kayong Papel mga lang yan. Pilipino nagikinig na yun. Boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Wala na tayo. Buhangin at tubig, hayaan lang yan. Di ba? Mga kababayan, tanong ko sa inyo, sino bang dapat sisihin sa pag-angkin ng China dyan sa Sandy Cay? Sabi ni Digong, sa totoo lang, kayong mga Pilipino, nakinig ngayon, yung papel, buhangin at tubig lang yan. Hayaan nyo yan. So, sinong sisihin natin? Si BBM? Ay, ni minsan hindi nyo nakita si BBM na sumasama-sama at pinabisita dito si Xi Jinping sa Pilipinas at makipagpirmahan. Ang nakita ko lang naman na si Digong, si Sara, kasama si Xi Jinping, may pinipirmahan pa sila. Di ba? Yang papel, yung isla. Hayaan nyo, buhangin at tubig lang. Hayaan nyo na lang. Eto ulitin natin. Wala na tayo. Yun ang history. Tapos nagpahan sila ng kaso, nanalo tayo. Yung papel, sa totoong buhay, between nation, yung papel, wala yan. Kayong mga Pilipino nagikinig na yun. Boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Wala na tayo. Yun ang history. Tapos nagpahan. Libo-libong dumalo sa Giniit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giniit ni Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawin na ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. Libre na lahat. Kasi yung oil, join naman. Yung oil mo, dito mo ang pinakamarami. 2/3 sa amin, 1/3. Mayaman naman kayo. Tsaka probinsya na kami. Province of Philippines, Republic of China. The nearest is Fujian. Kaya mo lang yung Tibet. Huwag na natin galawin. Baka maliit-liit na ano. Kaya mo yan dyan. Just a little fruit that. Rinig niya? Mas malakas pa yung tugtog kaysa nagsasalita. Putang ina yung nag-upload.
Sabi ni Digong, hayaan nyo na. Tubig lang naman, kaliit-liit lang naman yan. Ngayon, wag niyong isisi kay Marcos yan na kung bakit ang Sandy K ay sinakop ng China at nagre-react. Wala na namang ibang nag-react. Si Kiko Pangilinan na naman at si Risa Hontiveros. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, kung iboto ninyo yung mga senador ni Sara, papiliin ko kayo, mas iboto ko to. May paninindigan. Ngayon ba na inokupa ng China ang isla ng Pilipinas? May narinig ba kayo sa mga senador ni Sara? Wala. Wala. Buti pa si Kiko kahit sinabing, eto, pader. Wow, pader. Di ba? Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, tigil nyo na yan. Walang mangyayari dyan. Papagod lang kayo dyan. Ito na mga kababayan. Sunod na topic natin. Si Leni Robredo. Kung makita ninyo mga kababayan, ayan. Ito yung mahirap kunin ni Sara. Oy, Lula Mayang, maraming salamat sa 24 Canadian dollar super sticker. Thank you so much po, Lula Mayang. Naku, naninilaw, nagigreen tayo. May mga sasakit na naman dibdib dyan. Ito, kita nyo si Leni Robredo. Alyansa ng mga senador ay ipinopromote ni Leni. Ini-endorso ni Leni. Tignan mo. Abalos, Pacquiao. Sino yung isa? Erwin Tulfo. Ito yung pinakamatinding kalaban. Ito yung pinakamatinding kalaban ni Sara. Napilit kunin ni Sara ang loob, pero hindi talaga pumapayag. Ikaw ba naman sabihang lutang? Ikaw ba naman sabihang peking vice president? Hindi mo ba yun dibdibin? Ayan. Ito yung mahirap kunin at mahirap talunin ni Sara. Mga kakamping, ako po'y nananawagan sa inyo. Mga estudyante na mga butante, huwag niyo pong iboto yung mga senador ni Sara. Bakit? Kapag binoto niyo yan ang gagawing puppet ni Sara para hindi siya ma-impeach or ma-impeach. Ngayon, pag natalo yan,